Magandang umaga mga kaibigan, unang araw po ng Hunyo 2024, latest weather update po tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe po muna and pahit po ng notification bell, napaka-importante po niyan. Maraming salamat po mga kaibigan, patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga po active tropical cyclone, sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility, no? Tropical depression po, muli pong namataan yan na may layo pong 1,090 kilometers dito po sa may bandang west of extreme northern Luzon po mga kaibigan. Pero maintain po yung lakas niya sa 55 kilometers per hour. Yung bugso naman po ay nasa 65 kilometers per hour pa northwestward po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So tignan nyo pong mabuti sa ating pinaka-live radar, no? Yung direction po niya papalayo, hindi po papasok ng ating par, no? Kaya wala po tayong dapat ipagala. And as of now, wala naman po itong direktang epekto pa sa ating bansang Pilipinas. Pero patuloy po nating minomonitor yan and under observation po itong tropical cyclone po na ito, no? Within 24 to 48 hours yung direction po niya, no? Kung ito nga ba'y posibleng makadirektang pasok sa ating bansa at maging pangalawang bagyo, no? Tatawagin bagyong Botchoy sa Pilipinas. Apektado po tayo ngayon mga kaibigan na tinatawag pa rin po natin na easterlies, no? O yung pagsasulubong po, no? Itong hangin na nanggagaling po, init na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko mga kaibigan. Apektado po yan ang eastern section po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So yung forecast weather condition natin, pakinggan nyo pong mabuti dahil ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay posible po makaranas ng maulap na panahon, no? At maulan pagdating naman po sa hapon at sa gabi. Sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa mga kaibigan, maulap po na panahon ng mararanasan yan. Dahil na rin po yan sa tinatawag po natin na easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Upon checking po, no, impact po nito ay posibleng pagbabaha po sa mababang lugar at landslide naman po sa matataas na lugar. So mga kaibigan, no, hindi pa po natin maituturing na pangalawang bagyo itong nakapasok na o papalapit na weather disturbance po o ito yung sama ng panahon sa ating bansa dahil yung direction po niya ipapalayo. Pero binabantayan po nating mabuti yan. Pero in case man po, no, na mas lumakas pa yung hangin nito na pumalo na from 65 to 70 kilometers per hour, ay maituturing na po natin ito bilang isang mahinang bagyo. Pero as of na wala pa namang itong direktang epekto. Pero yung extension po niya, yung trap po niya ay nakakalapit sa ating bansa. Mga kaibigan, no, patuloy ko po kayong update and please pakiusap naman po, no, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Mamaya po muli meron tayong latest weather update, no, sa ating panahon. Maraming salamat.